Magandang umaga sa inyong lahat. So ngayon, ang isi-share ko sa inyo ah, about ito sa aking mga bonsai materials, at nakikita ninyo na green sila kahit sobrang init ngayon. So ang ginagawa ko is every now and then isprayhan ko sila ng mist para naman matanggal yung mga alikabok dito sa aking mga bonsai. So bali ang green na green is dito lang saka sa kabila. Then yung hindi maaabot sa pagtitira ko ng mist is may marami nang nangamatay na bonsai. So ito ang ginagawa ko. Then after that is maglagay ako ng abono sa mga ilang bonsai materials ko. So ito yung ginagamit ko sa pagtira ng mist sa kanila. Ayan. So hindi ito yung parang nagdilig, kasi ang mostly lumalabas dito is yung mist lang, tapos is ano siya, kaunti lang yung tubig, more on air ang yung hangin yung lumalabas. So ang gawain na ito is pagtanggal lang yung mga piste na dumadapo sa mga bonsai mo, at saka yung pagtanggal naman sa mga alikabok. Kaya kung makita niyo after matapos ko na itong pagbumba ng mist dito, is napaka maganda siyang tignan, lalo na kung i-focus niyo sa camera. Pakita ko mamaya after ma-sprayan ko itong lahat ng mist, ipo-focus ko sa camera. Di sa mamayang hapon, mga around 2 o'clock, tira naman ako ulit din sa diligan. So, tapos na, ipo-focus ko din, makita ko sa inyo. So yun na siya. Ito na. So napaka-healthy nila. Tapos green na green kahit is what we call this, grabe na ang init dito sa paligid ng aming sa tahanan. Tapos pakita ko sa inyo yung area kung gaano nakainit dito. So dito, kahit dinidiligan ko, hindi maabot ng mesaya. Kita mo, namamatay. Tapos ang dami ng mga damo ang namamatay. At dito, makita mo ito. Yan, nagdidilawan na yung dahon. So patuloy tayo sa ating pag So, since tapos na tayo sa pag-spray ng mist sa ating bonsai materials, so ang gagawin ko naman is maglagay ng abono at saka mag-trim. So ito ang isa sa mga bonsai ko na tatrabahuin ko ngayon. Iti-trim, tapos tanggalin itong mga sangang sumusulpot na wala sa lugar. Kupitin, tapos lagyan ng abono. So ito yung pagmiminti natin bonsai, at ang ginagawa ko para manatiling bloomy ang ating bonsai at saka green na green kahit summer ngayon. So ang ginawa ko is inisprayhan ko ng mist as yung pinakita ko kanina. So dito sa bandang ito, kailangan ko ng patubuan ng sanga itong area nga may nabali para diretso dito para ma-cover up itong area.
So sa video hindi siya maganda, pero sa personal nagandahan ako sa ano niya. Yung tingnan ko sa camera, hindi maganda, pero sa dito maganda siya tingnan. Then dito sa taas, kasi pa-taper dito, kailangan ko ng gugupitan itong mga area na lumalampas na sa kanyang limit. So dito sa baba lang ang pabayaan ko na hindi gugupitan. So since natapos na tayo magupit, so ang gawin na naman is maglagay ng abono. So ang abono ang ilagay natin, bali 4 na kanto lagyan natin ng abono, pero kaunti lang kasi delikado pag masobra kasi mamatay yung materials natin. So ganito lang kalami yan, tapos 4 na kanto, tapos tabunan para pag dilig mo hindi lumipad yung abono sa tubig. So in 1 week or 3 days makikita mo na ang resulta. So ngayon kuha naman tayo ng ibang materials, ibalik na naman natin ito. So ito yung itsura niya, balik natin dito. Yan, ito naman ang may mga kaunti lang na gugupitan dito kasi kababago lang itong naripat, at nakikita ko ang healthy na niya yung pinalitan ng malaki na kaunti na pot. So ito lang sa taas. Yan. Yun ang gugupitan para magpabili ng iyang forma. So dati ayoko na sa ganitong materials. So ngayon natuklasan kong napakaganda pala nito pag maporma mo na ng isang bonsai. Ang nagustuhan ko dito sa materials na ito is madali lang siyang itrim. Tapos napakaliit yung mga dahon. Tapos maganda siya pag mamumulaklak na ng marami. So ito ang pinakaharap ko, yung front ko. So since tapos na tayo, same pa rin magbutas ng 4 na kanto. Then lagyan ng abono na konti lang. Ano ba yun? Dito, sa patong isa. Yan. So kuha na naman tayo ng iba pang materials. Tapos gugupitan na naman. Tapos kailangan now and then i-maintain itong formula kasi pag pabayaan ito mga around how many months or a year, bumabalik to sa pangit ang siya. So kaunti lang yung na-trim ko dito kasi maganda naman siya. So ito yung front quadrant area. Tapos lagay ng abono. Kunti lang. Yan. So ito ang front ko. So ang dami pa ito, mga around 20. So hindi ko lang mabidyohan lahat. Kuha naman ako ng iba pa.
So ito, kaisa-isa kong santan kasi yung isa na ibinta ko na. So hindi ko puwedeng mai-trim kasi sayang yung bulaklak at saka may mga bulaklak pang, palabas. So gagawin ko na lang ito is lagyan na lang siya ng abono para manumbalik ito sa pagka-green. So after na maubos na itong mga bulaklak, malaglag itong mga bulaklak, tsaka ko na lang siya iti-trim. So for this morning, ito lang sa muna ang mapakita ko sa inyo kasi pag ipa-video ko itong lahat, ang mangyari is aabot ako ng alas 12 ng tanghali. So for the meantime, babalik ko muna dito. Natandaan ko naman kung saan yung linalagyan ko ng abono. Tapos yung ibang hindi pa naabonohan, sa susunod na lang na maglagay na naman ako ng abono. So ibabalik ko sila dito kung saan sila nakalagay isa-isa. Tapos is mga unsa ta, gutom na, mag alas 8:30 na. So for this morning, ito lang share ko sa inyo about paano ko inaalagaan itong aking bonsai materials kahit marami nang namamatay dahil sa init ng panahon. So same pa rin ang ginagawa ko is nagtira na lang ako ng maize para manatili silang hindi naman sila sobrang dry. So for this morning, ito lang share ko sa inyo. Maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning ahead of you. Bye-bye!